So pag nakuha niyo po siya, ito yung wiring harness. Okay. So una, kakabit niyo muna yung unit. Ito siya. Ayan yung bracket niya. Nakakagat siya dyan. May goma naman yan. May goma yan siya, kaya hindi masasaktan yung hood. So tamang higpit, tamang adjust, and then yung wire niya papasok mo dito, iipit mo siya sa dito sa may daanan dito para hindi siya maipit pag sinara yung hood. Ngayon yung wire na to galing sa spotlight hanggang dito lang siya, so meron siyang connector, so ganyan siya kahaba. Ngayon yung kabilang side ng meron siyang connector na isa, dito na yun pupunta sa wiring harness. So ito yung wiring harness, meron siyang dalawang dulo. So yung una, saan ba yan? Okay, so dalawang dulo, ito ay idudugtong mo dun sa isang wire ng spotlight. Ito naman para dun sa kabila, color coded yan, so hindi kayo maliligaw ng dugtong. Pag nadugtong nyo na siya, lagyan nyo electric tape syempre para hindi siya, para safe siya. And then nakita nyo dyan ko lang pinadaan yung wire, latag lang yan para lang malinis, hindi siya masyadong makalat. Syempre ayaw mo rin pumunta doon yung wire. So nakita mo yung isa nakakonect din dun sa kabilang side ng hood. Ngayon pag nakabit mo na to, nadugtong mo na siya sa spotlight, dito ka naman sa hood. Itong switch na isang wire, ito yung switch nya. So dalawa, isang amber, isang DRL at isang main beam. Yung daanan ng wire doon para mapunta siya sa loob, pasok mo lang siya doon, tapos kukunin mo siya dun sa dito siya lalabas. So yung sa akin, pinadaan ko dito sa yung deep dish matting o kaya sa trapal nya, dito ko pinalabas. Gusto ko kasi abot kamay ko siya dito, so hindi ko pa lang siya nadidikit, pero pwede mo siyang idikit kasi hindi pa ako nakapag-decide saan siya pupunta, saan ko siya lalagay, pero nilagay ko siya dito para tago. Then ito, pag napasok mo na doon, ang last na ang two more things is itong relay, kasama na rin siya. Yung relay, makikita mo, kinabit ko siya dito. Hanap ka lang ng butas na pwede mong pagdugtungan nung relay. So dyan siya, mahigpit, dyan lang siya. And then the last part, nakabit ko na tong relay na ganyan. Ang last na ay itong tatlo na to. Pula pupunta sa positive, itim negative, pero itong puti is para may power yung switch. Hindi gagana yung switch pag dito nakabit. So ang gagawin mo, pagsasamahin mo itong dalawa, or pwedeng maghiwalay basta nandun sila sa positive pareho. Ready na rin yan, ididikit mo na lang sa battery yung black. So makikita mo yan dito, ito yung negative, nilagay ko dyan. Ito yung negative, nilagay ko dyan, and then yung positive ay nandito. Ayan, yung red and yung white nandyan siya. So depende sa'yo saan mo siya gustong ilatag, kasi balot naman siya. So ako andyan lang. So from relay, and yung wire, nakadikit siya. Pwede mo rin i-zip tie. Dinaan ko lang dito yung wire. So importante lang naman may takip yung positive. And then ganun lang, kabit na siya. So wala kang itatap sa electrical ng kotse maliban yung positive ng negative ng battery, kasi ready na talaga siya. And then pagka install nya, ayan, kabit, hindi siya tatama.
siya tatama, malayo pa. Ayun lang.